Guys, magluluto nga pala ako ng macaroni dito. Tingnan nyo naman ang aking mga macaroni ay 200 grams lang ang ating gagawin dahil yung iba ay kakainin ng aking anak bukas din. At siyempre, magbabaon ako ng konti sa aking trabaho. At bago yan, tingnan mo naman kung ano ang aking ginagawa. Guys, maglagay tayo sa isang kaldero ng tubig na malinis at initin na po natin. Takpan natin para mas maganda, mas madali po siyang kumulo, okay? So, yung iba nilalagyan na nila ng asin at saka konting saite or mantika. Ako naman guys, hindi naman. Depende naman kasi yun sa macaroni na ginagamit ko or pasta. Depende po yun sa inyo. So, kumulo na nga siya guys. So, ilalagay na natin dyan yung ating macaroni para lumambot na siya. Napaka-easy lang naman ito at economico guys. Hindi na ako masyadong naglalagay nung kung ano-anong anik-anik na pangpalasa o kung ano is dapat masanay tayong kumain ng natural. Kumbaga, kung pwede nga lang na ano, 'di ba? Yung gagamit natin ng tomato sauce ay natural. Pero hindi naman 'yun kasi mas mahirap timplahin 'yun, 'di ba? Hindi naman super duper na mahirap kaya lang syempre lalagyan mo ng mas asukal, mas lalagyan mo siya ng asin, 'di ba? Pero mas maganda na yan guys. At ito talaga nga at nako, nabubulol na naman ako guys. Pasensya na kayo sa aking pagbo-voice over. At ito na nga po, tingnan nyo naman, palambot na siya ng palambot, 'di ba? So, ito at aking inano at okay na siya at ilagay na natin sa strainer para naman matanggal na yung kanyang tubig na mainit guys. So, yun. At guys, pag ito ay ginamit nyo or I mean ginamit hindi, nagpakulo kayo ng inyong mga pasta kapag tinatanggal nyo na po siya sa mainit na tubig, kailangan nyo po siyang banlawan ng malamig na tubig kung hindi nyo kaagad siya lulutuin. Kasi magdidikit-dikit po yan. So, ang pinakamaganda niyan guys, so babanlawan nyo siya ng malamig na tubig ha. Yung talagang hindi nyo pa agad-agad na lulutuin. Ako kasi hindi ko naman agad-agad yan lulutuin kasi siyempre naghiwa pa ako ng sibuyas bawang. Kaya kung gusto nyo naman na talagang madalian, hiwain nyo na yung mga ingredients ninyo para hindi nyo nalagyan siya ng malamig na tubig. 'Di ba? At ito na nga ang aking gagawin diyan. Nakita nyo naman yung tomato sauce at sibuyas at bawang. Wala naman tayong ilalagay na sahog. Guys, pwede rin kayo maglagay ng sahog na tuna, itlog. Depende po sa gusto ninyo ha. Or karning giniling or hotdog. Depende po sa gusto niyo. Ako naman binabawas ko yung aming pagkain dahil nga syempre mas maganda na yung balance yung pagkain lagi. Halimbawa, kumain kami ng karne kaninang umaga, sa gabi ay menos, wala nang mga ganun-ganun. Or bukas, halimbawa, bukas kakain kami ng karne, sa gabi naman mild na lang yung aming kakainin or light na lang yung aming kakainin. Halimbawa, yogurt or hot chocolate ako or tinapay, ganun na lang, menos na masyado yung aming kinakain or magsa-sandwich yung anak ko and then hot chocolate. Depende na lang po yun sa amin. Kasi pag kumakain kami ng heavy for la mañana, I mean sa umaga and then sa gabi, minimenos na namin yung pagkain namin guys. Kunting idea lang po yung sinasabi ko sa inyo ha. At ito na nga at mapula-pula na nga siya. Tingnan nyo naman at tinagyan ko siya ng big cream or chicken cubes at ginawa ko nga dalawa dyan kasi tingnan nyo naman, di ba, wala nga akong sahog na inilagay. So, ganyan lang guys, napakadali lang naman gumawa ng pasta na napakasimple, ekonomiko lagi, di ba? Ang pinapakita ko naman sa inyo dito ay ekonomiko, kaya ang napapasarap ay dahil sa preparasyon sa lamesa, kung paano kayo mag-plating, ganyan, gandahan na lang ng konti para yung mga anak ninyo ay ganahan talagang kumain. At syempre pasarapin natin, 'di ba? Kahit ganyan lang yan ay super duper sarap po yan guys. Talaga.
Talagang ako naman hindi sa pag-aano, talagang masarap po ako magluto. Ewan ko kung bakit, pero talagang masarap ako guys magluto kasi talagang ano ko yung pagluluto. Bukal sa loob ko yung pagluluto. Para sa akin, napaka importante ang pagkain, 'di ba? So, eto na nga guys, at lalagyan natin siya ng asukal para mabalance naman yung kanyang alat at saka yung tamis. Guys, kapag nilagyan nyo siya ng asukal, okay na po yan, super duper na masarap na siya guys. Huwag nyo na lang ilalagyan ng evaporated or condensed sa atin, 'di ba, nilalagyan. Ewan ko kung bakit. Hindi naman no need na kasing lagyan, guys, kasi magkaka-diabetes po yung mga anak ninyo. Nako, grabe. At ilagyan na natin nga ng ating pamintang durog, 'di ba? So guys, pwede nyo rin naman to lagyan ng toyo pero patis wag. Lagi ko sinasabi wag patis, okay? Please lang, ako nagmamakaawa na sa inyo, wag kayong maglalagay ng patis. Dahil talagang grabe ang patis, magkakasakit po kayo. Lahat ng sakit makukuha nyo, sakit sa tiyan, lulubo yung tiyan nyo, yung mga organ nyo sa loob, madadamage, magkakaroon kayo ng AIDS, HEPA, high blood, UTI, lahat po, dalanan yan. Kaya, alam ko maraming magagalit sa inyo, ay, kasi, hindi. Dahil kung tutuusin is, tingnan nyo, sa mga pamilya nyo, isa sa pamilya, dalawa sa pamilya nyo, may mga sakit na malubha kasi nga dyan. Tayo hindi. Siyempre nasasabi natin yan dahil hindi pa tayo naapektuhan. Pero pag naapektuhan na tayo guys, yan ang pinakamalala, yung gamutan. Alam naman natin na napakahirap ang gamutan sa atin sa Pilipinas. Napakahirap, 'di ba? So, yun na lang. Kung ingat na lang po sa ating mga pagkain, yung mga nilalagay natin na pagkain, sa pagkain, kung ano-anong mga ingredientes, dahil wala naman mawawala sa atin kung atin iingatan ng ating mga mahal sa buhay or sa atin mismo, sa kalusugan natin, 'di ba? Importante po yung kalusugan dahil ang katawan ng tao or ang buhay ng tao isa lang, wala na pong magic na ay magpapagawa ako, ay magbabayad ako kahit ilang milyon, magawan lang ako ng panibagong buhay o another life. 'Di ba? Yun ang sinasabi ko na napakahirap. Kaya hangga't maaari ingatan natin, 'di ba? Huwag natin laging nagso-soft drinks, lagi tayong kakain ng mga maaalat. Ang pinakaimportante pag kumain kayo ng maalat or madami ay kumain din kayo ng bawang dahil antioxidant po ang bawang. Ako lagi akong kumakain po ng bawang. Okay? Dahil nababalance niya ang ating kung ano-anong ano sa katawan, toxic kumbaga. So yan na nga po at nagawa ko na yung macaroni at igagawa ko naman kayo ng aking pizza na gawa sa kawali guys kasi alam nyo na at humihingi na naman ang aking anak, ganyan. So, napakasimple lang birang mami, yan na provide ko naman lahat ng aming mga pangangailangan lalo na sa pagkain guys. Talagang atento ako na gusto ko mapakain ng maayos yung anak ko, 'di ba? Yun, importante sa ating mga mami na maalagaan natin yung ating pamilya, lalo na yung ating mga anak, di ba? So yan, tingnan nyo naman yung aking pizza. Naalala nyo ito nung nakaraan din, gumawa din ako nito at napakita ko na sa inyo kung paano po ang gumawa ng pizza. Napakasimple kahit na hindi nyo na kailangan mag-order sa mga ano, di ba? Kung madalian lang naman, ang daling gumawa sa loob ng bahay, guys. Napakasimple. Lagyan nyo lang siya ng tomato sauce, ganyan, oregano, at ikalat nyo dyan sa tinapay na inano nyo. Pagkatapos, lagyan nyo ng cheese, ham, initin nyo ulit sa kawali, takpan nyo yung kawali para magmelted yung kanyang cheese. Napakasarap, guys. So, okay? Hanggang dito na lang po ang aking video. Please, kung nagustuhan nyo, please like and share and subscribe na rin po. Salamat po ulit sa panonood at ingat po kayo lagi at lagi ko nga sinasabi na kapag merong problema, kailangan pa rin ngumiti at ipagdasal natin sa Panginoon para naman mabawasan ang ating agam-agam sa ating buhay. At syempre, huwag damdamin ang problema. Kailangan nating solusyonan yan, guys. Huwag nating itapon kung kani-kanino ang problema. Kailangan
Kapag tayo nakagawa ng problema, tayo din ang gumawa ng solusyon, okay? O, at siyempre, normal lang yun na makagawa tayo. Kasi kapag ginawa mo, ibig sabihin, isa kang taong responsable, di ba? Kailangan yung panindigan kung ano man ang mga mali, tama na ninyo. Kasi ang tao, tumatanda tayo at siguro kung gumagawa tayo ng mga mali, nakikita ng mga anak natin, baka sabihin ng mga anak natin, yung tatay ko, siya nga ay ano, 'di ba? So laging may turo. May turo sa nanay, may turo sa tatay, 'di ba? Para inisip nila kayo ngayon matatanda, hindi niyo nga makayang baguhin yung sarili niyo, 'di ba? Ako pa kaya na nakikita ko lang naman sa inyo kung anong ginagawa niyo. So laging may balik, guys. Ganun. So itama natin na yung mali, 'di ba? Lahat naman ng tao ay nagbabago at deserve naman natin na magbago, guys, 'di ba? Para sa pamilya natin, sa mga anak natin.